We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Araw ng Huwebes, October 26, 2023. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Good morning sa ating mga kapuso. Usapang bigas tayo mamaya. Naku! Kumusta kayang supply? Kumusta ang presyo mamaya? Naku! Magkakausap natin ang National Food Authority. Importante para naman ang kanin sa buhay ng mga tao. Oo, Pilipino. Lalo ka na, mahilig ka sa only rice. Lalo na kayo. Mahilig rin ba kayo sa only rice? Pasyalan din natin mamaya yung isang munisipyo sa Batangas na nagiging atraksyon dahil sa katatakutan. Atraksyon tapos katatakutan. Alright. Natakot ka yata. Narito na ang mga unang balita. Sabay-sabay sinira ng DTI ang mahigit 100,000 pisong halaga ng mga substandard na Christmas decorations at iba pang produkto sa Dagupan City. Minartilyo at pinadaanan ng pison ang mga Christmas lights, small appliances at lighters para hindi na mapakinabangan. Ayon sa DTI, walang Philippine Standard o PS Mark at Import Commodity Clearance o ICC ang mga produkto. Pinagmumulta ng DTI ang mga retailer na sangkot sa bentahan ng mga substandard na produkto. Nagbabala naman ang BFP na delikadong gamitin ng mga produktong hindi dumaan sa pagsusuri dahil maaring pagmulan ito ng sunog. Sa buong Region 1, umabot na sa mahigit 1 milyong piso ang nakolektang penalty dahil sa mga substandard na produkto. Nasa 10 barangay sa Pangasinan binabantayan dahil sa intense political rivalry ayon sa COMELEC. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Ilang araw bago ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, ramdam na raw ang intense political rivalry sa nasa 10 barangay sa Pangasinan ayon sa COMELEC. May mga natatanggap na raw na report ang COMELEC sa mainit na sitwasyon sa ilang barangay. Sa ngayon po, marami po kami mga minomonitor na barangay. At yun naman po alam ng ating mga local election officers at mga counterparty lang, mga hepe. At yun nga po, meron kami intervention na ginagawa, lalo na si hepe. Bukod sa pagtitalaga ng karagdagang pulis sa iba't ibang lugar, pinapatutukan din ng Pangasinan PPO ang social media account ng mga kandidato. Dito na raw kasi madalas magbangayan ang mga kandidato. Bantayan nila, lalo na yung mga social media. Kung may mga nagbabangayan sa social media, yung mga supporters, and lahat ng mga meeting day advance ng ating mga barangay captain, as much possible, mabigyan natin ng protection, mabigyan natin ng visibility para maiwasan natin na may mangyaring kagaya ng nangyari sa Aguilar. No? Samantala, nagpaalalang otoridad sa mga kandidato sa mga dapat isaalang-alang sa nalalapit na eleksyon. Sa darating na Sabado, October 28, ang huling araw ng pangangampanya ng mga kandidato. Jasmine Gabriel Galban, para sa Mornings with GMA Regional TV. Arestado ng PNP ang gunman at itinuturong mastermind sa pagpatay sa tumatakbong chairman sa Barangay Bayawas, Aguilar, Pangasinan na si Arnel Flor Mata. Ayon sa pulisya, unang naaresto ang driver ng tricycle na sinakyan ng gunman. Siyang nagturo sa gunman kaya naaresto sa mga tarem. Idiniin din niya ang incumbent barangay chairman ng Bayawas na siya raw ang utak sa krimen. Todo tanggi naman ang dalawa sa paratang ayon sa PNP. Nasa kustodiya ng Aguilar Police Station ang mga sospek na kakasuhan ng murder. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan sila ng pahayag habang tumanggi munang magsalita ang kaanak ni Flor Mata. Karagdagang pulis naman ang itinalaga sa bayan ng Aguilar dahil sa election-related incident ngayong barangay and SK elections. Lumalabas na yung gunman is hinire nung incumbent barangay captain. He will hand justice sa mga dapat bigyan at yung mga culprit ay ipapakulong natin. Arestado sa bypass operation ng PIDEA at PNP ang 8 katao sa Mapandan, Pangasinan. Ayon sa otoridad, huli sa aktong gumagamit ng iligal na droga ang mga sospek sa umano'y drug den.
Nakuha sa kustodiya ng mga suspect ang 24 sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100,000 pesos. Sasampahan ng patong-patong na kaso ang mga suspect. Mahigit 74 kilos ng iba't ibang klaseng mishandled meat ang nakumpiska ng Meat Market Monitoring Task Force sa mga pamilihan sa Baguio City. Ayon sa Veterinary and Agriculture Office, meron namang permit ang mga panindang karne pero sira na raw ang mga ito. Hindi na ito ligtas kainin pa, kaya kinumpiska ng otoridad at ibinaon sa lupa. 3 kilo rin ng lutong karne ng aso ang nakumpiska sa 3 kainan sa isang barangay sa lungsod. Binigyan ng warning ang mga meat vendor liban sa isa sa mga may-ari ng kainan na nagbebenta ng dog meat. Posible raw natanggalan na siya ng permit para mag-operate dahil paulit-ulit na niya itong ginagawa. Isinagawa ang aktibidad kasabay ng selebrasyon ng Meat Safety Consciousness Week. Cloud cluster sa bahagi ng Pacific Ocean, binabantayan ng Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, hindi lang bagyo o low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. May mga tinatawag ding cloud cluster o kumpol ng mga ulap na posibleng magdala ng ulan. May mga namataang cloud cluster sa loob at labas ng PAR. Ang Japan Meteorological Agency itinuturing na LPA ang cloud cluster sa Pacific Ocean bandang silangan ng Mindanao. Manatiling nakatutok sa aming weather update sa mga susunod na araw. Sa ngayon, hanging amihan ang nakakaapekto sa Northern at Central Luzon, sabi ng Pag-asa. Maayos na panahon ang maaasahan ngayong umaga sa halos buong Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pero posible na ang ulan pagsapit ng hapon. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Daang-daang senior citizen sa City of San Fernando, Pampanga ang nabigyan ng libreng flu vaccine at COVID-19 booster shots para maproteksyonan laban sa sakit gaya ng influenza. Ayon sa Department of Health, isang influenza sa nangungunang dahilan ng pagkasawi ng mga senior citizen. Mula January hanggang October 7, 2023, umabot na sa 7,884 ang naitalang influenza o flu-like diseases sa Region 3, 29% na mas mataas kumpara sa datos sa parehong panahon noong nakarang taon. Kaya puspusa ng DOH sa distribusyon ng flu vaccine sa mga rural health units. Issue sa mental health ng mga Pilipino at dumaraming bilang ng mga kabataang may depresyon tinalakay sa biyaheng kalusugan ng DOH. Ang detalye sa ulat ni Ivy Hernando. Inilunsad ng Department of Health ang biyaheng kalusugan na may temang Make Mental Health and Well-Being for All a global priority sa Bontoc Mountain Province. Sabi nga po nila, life is a journey. Katulad po ng ngayon, biyaheng kalusugan. Ang buhay po ay isang biyahe. At sa biyaheng yon, maraming mangyayari sa iyo. Sa datos ng DOH Cordillera Administrative Region, nakaalarma raw na umabot ng 478 ang mortalities na may kaugnayan sa mental health na naitala sa rehiyon mula 2018 hanggang 2022. 345 rito o katumbas ng 72.18% ay nangyari sa panahon ng pandemya. Ang nakababahala umano rito, 21.55% ay edad 19 pababa. To those nga anak kami who are fighting a silent battles, it is okay to open up to someone. Layon daw ng DOH na pangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino, kaya inilunsad din ang Project Rise Up. Dito, matututunan natin ang kahalagahan ng self-care, kung kailangan kukonsulta sa eksperto at kung paano patuloy pangalagaan ang mental health. Magbibigay umano ang DOH CHD car ng tig 200,000 pesos sa bawat bayan sa Mountain Province at 2.7 million pesos sa lalawigan para sa anumang aktibidad at proyekto ukol sa mental health. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga bus terminal sa Ilocos Norte naghahanda na sa long holiday. Makibalita tayo live kay Gab De Luna. Gab? Good morning, CJ. Naku, kukumistahin natin yung lagay at paghahanda ng ilang bus terminals dito sa Ilocos Norte para sa papalapit na magkasunod lang na undas, pati na rin ang Barangay and SK Elections 2023.
Gaya ng nakaraang taon, inaasahang dadagsain ng mga bakasyonista ang mga bus terminals sa probinsya. Kada oras ang biyahe na nag-uumpisa ng alas 3 ng umaga papuntang Maynila. Ang pinakamaagang biyahe naman papuntang Cagayan ay 5:30 ng umaga. Kada oras may biyahe rin mula sa Maynila papunta rito sa Ilocos Norte. At bagaman wala pang confirmation, nakahanda naman ang Ilocos Norte Police Provincial Office kung sakaling uuwi ang Pangulong Bongbong Marcos at ang first family nitong undas. At para naman pag-usapan natin ang paghahanda ng ilang bus terminals dito sa Ilocos Norte, makakasama natin this morning si Sir Johnny Ipak na dito sa Ilocos Norte po. Sir, good morning po at welcome to Mornings with GMA Regional TV po. Good morning po, ma'am. Okay po. Sir, ano po yung mga paghahanda na ginawa natin para sa ating mga bus terminals para naman po sa mga inaasahang dadagsang biyahero po? Ang ginawa po yung nagpalit kaming mga gulong, tinig kami naming mga makina, yung mga sira, kumpleto mi lahat na. Ma'am? Nagdagdag po ba tayo ng mga bus po, karagdagang bus po? Opo ma'am, nagdagdag kami mga bus namin. Okay po. Sir, kung sakali ako po yung biyahero, ayoko po ma-hassle, gusto po ng hassle-free na bakasyon po. Pwede po ba ako as early as now na magpa-reserve po ng bus ticket at saan po ako pwede magpa-reserve po? Pwede po ma'am sa booking office namin ma'am, mga 7:30 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ayan po. At last na lang po, may fare hike po ba o pagtaas ng pamasahe po? Ay wala po ma'am, yung dati pa lang pamasahin namin. At yan mga kapuso, nako sa ating mga chance passenger, as early as now, pwede na po tayo magpa-reserve ng ating mga seats at magbaon po tayo ng mahaba-habang pasensya sa ating biyahe po. Pabalik ng Norte at pabalik sa ating mga probinsya pati na rin sa Maynila. Yan muna ang latest dito sa Ilocos Norte. Balik sa iyo, CJ. Maraming salamat, Gab De Luna. Munisipyo ng Nasugbo, Batangas, naging horror attraction. Silipin sa report. Nagmistulang horror house ang munisipyo ng Nasugbo, Batangas dahil sa mga makapanindig balahibong dekorasyon dito. Ang mga kwarto, hitik sa iba't ibang horror stories. 17 opisina nito ang dinisenyuhan at nilagyan ng nakakatakot na mga props. Dagdag sa thrill ang transformation ng mga silid para maging abandoned hospital, massacre area at sementeryo. Kaya ang mga kliyente at mismong empleyado natitigilan daw saglit. Ito ang unang beses na magsagawa ng ganitong aktibidad sa munisipyo. Libreng mapapasyalan ang lugar hanggang sa Biyernes. Kasabay niyan magkakaroon din ng trick or treat sa munisipyo. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Depensa ng Perpetual Altas, napigilan ng Letraan Knights sa score na 73-61. Tunghayan sa report. Sa pagpapatuloy ng NCAA Season 99 na naigang depensa ng Perpetual Altas laban sa Letran Knights. Lamang ang Letran sa unang bahagi ng laro pero dahil sa sipag ng Altas rookie na si Angelo Helsano, nakahabol sila at naungusan ng Knights dahil sa magkasunod na turnover sa fourth quarter na na-convert nila sa puntos. Wagi ang Altas 73-61 at player of the game si Jello Helsano. Sa Game 2, pinataob ng Benilde Blazers ang top-ranked team ngayon na Mapua Cardinals sa score na 65-61. Hindi nakagawa ang top players ng Mapua kaya sinamantala ito ng player of the game na si Mickey Corteza para pangunahan ang panalo ng Blazers. Abangan sa Biyernes, Arellano Chiefs kontra San Beda Red Lions at San Sebastian Golden Stags laban sa JRU Heavy Bombers. 2 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Good news mga kapuso sa mga naghahanap ng trabaho, pagkakataon nyo nang maging bahagi ng GMA Network. Naghanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sino mga interesadong aplikante maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careersgmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.
Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Kamakailan ay nakaranas tayo ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado at ilang magsasaka rin ang dumadaing dahil sa pambabarat umano sa kanilang mga ani. Ano na kayang update sa isyong malapit sa ating sikmura? Mga kapuso, kaugnay niyan, magkakasama natin ngayong umaga si NFA Eastern Pangasinan Manager Sir Rudy Corpus. Naimbagabigat, Sir Rudy. Welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning sir. At salamat sa pag-invite. Alright. Yung Eastern at Western Pangasinan ng NFA ay iisa na ba? Yes sir, nag-merge na siya. So one Pangasinan na. Ngayon ang Pangasinan. So yung Western sa Eastern, iisa na lang. Pero nakabase kayo sa NFA Eastern Pangasinan dyan sa bayan naman ng Binalonan. Alright. Pag-usapan natin ang bigas. Siyempre, mahalaga ang bigas sa atin. Kumusta ang supply ng bigas sa Pangasinan at saka yung presyuhan na rin? Actually sir, when it comes to rice, wala na kaming role kasi doon sa supply. Kasi inalis na sa amin yung importation. So hindi na kami nagsusupply ng bigas sa merkado. Alright. And pero base doon sa aming survey, ang price ngayon ng bigas is well milled is 46 to 49 pesos per kilogram. Iyan yung commercial price? Yes sir. Okay. Dahil sa rice tariffication law, pinull out yung NFA rice sa merkado, that was 2019. Kumusta ang status? Kasi marami pa rin consumer ang naghahanap ng NFA rice sa mga pamilihan. Wala bang tsansa na may balik ulit yung NFA rice sa mga pamilihan, Sir Rudy? Though, yun na nga sir, because of the Republic Act 11203, which is the rice tariffication law, nawala na sa aming importation. Okay. So wala na kaming role or market intervention. So doon naman sa sa market, wala na rin kaming role kasi hindi na kami nag-inspect. Even the warehouses, hindi na kami nag-inspect doon. And doon na lang kami ang aming role na lang is for the calamity and during emergencies and calamities. So yun lang yung time na nag-omit ng rice ang NFA? Yes sir. Okay. Ilan ang bodega sa Pangasinan sir? May 9 warehouses kami sa buong Pangasinan. Puno po lahat ito? Actually, hindi siya puno kasi konti pa lang po yung napoprocure namin ngayon. Mga 11.9% pa lang yung napuno namin based on our target, marketing plan target. Okay, so yung buffer stocks natin na naroon sa mga bodega natin, siyam yun, hanggang kailan yan? Depende po kasi sabi ko kanina, during calamities and emergencies lang, if in case sana na wag naman sana na magkaroon tayo ng calamity or emergency dito sa Pangasinan. Doon lang tayo naglalabas ng mga bigas papunta sa mga local government unit. Yes, ano po? Yes. And even the relief operations offices, just like the DSWD, local government units, doon po kami nagdi-distribute. Okay, mapunta naman tayo sa pagbili ng National Food Authority sa mga palay from the farmers. Magkano yung presyo ng NFA ngayon? Actually, sir, ang base price namin is 19 pesos per kilogram. Okay. Pero meron tayong tinatawag na dinagdagan ni Pangulong Bongbong Marcos ng NFA Council. Siya kasi ang head ng NFA Council. So, dinagdagan niya ng 4 pesos. So, naging 23 pesos per kilogram. Per kilogram? Yes, sir. Okay. Doon sa base price na 19 plus 4. So, naging 23 pesos per kilogram. For the clean and dry, meron din po, bumibili rin po ang NFA ng wet or yung fresh. Okay. So meron kaming base price na 16 pesos per kilogram, an additional 3 pesos as a buffer stock incentive. Okay, anong reaksyon ng mga farmers doon sa 23 pesos per kilo? Base, compared doon sa buying price ng mga private traders? Actually sir, nakabili kami for the first 2 weeks ng October. Marami na bili namin at natuwa ang mga farmers natin kasi tumaas talaga yung presyo. Sa 23? Ay, yes sir. Kasi dati 19, then dinagdagan ng 4 pesos. So tumaas siya. Natuwa ang mga farmers natin. But then, ang naging trend ngayon, started nung Saturday na tumaas din ang presyo ng mga traders.
So dinagdagan so nila yung nagigipag-compete 23. sila sa NFA. Yes, yeah. So Tama. magkano na ang buying price ng mga private traders? Sa ex-farm price ngayon ng mga traders sir nasa 24 to 26 pesos per kilogram. So mas bumaba. mataas ng 2 pesos. 2 pesos. So bumaba yung procurement namin actually sir. Hindi ba pwedeng pantayan ng NFA 'yon? Actually sir, Hindi ba kakayanin? Hindi, kasi yun na yung approve eh. Yun na yung approve po ng NFA Council. So hindi na po namin pwedeng pataasin pa doon. So paano nyo sila i-motivate na dito kayo benta ng palay nyo sa NFA? Yung tinitignan natin sir doon na may profit na rin sila doon eh. Ang mga farmers doon masaya na sila dahil may profit na sila kasi ang production cost naman usually ng mga farmers is sabi nila is 12 to 15 pesos per kilogram. Okay. So yung difference niya doon sa 24 may profit na sila. But then ang conveniente na pwede namin i-offer sa mga farmers ay pwede namin silang kunin sa field. I mean, meron kaming truck na pwedeng maghakot for free. Okay. Actually, nagpapasalamat kami sa provincial government of Pangasinan headed by our governor, Governor Gico, na nagbigay siya ng 2 trucks sa amin. And yun ang ginagamit namin sa panghakot ng ating palay sa mga farmers. And isang truck din sa Department of Agriculture. And meron kaming 2 trucks sa NFA own, sir. So yun ang ginagamit namin province-wide para hakutin yung mga produce ng ating mga farmers. And isa pa sir, pwede na naming bayaran yung stocks or yung palay na maproprocure doon mismo sa barangay o doon sa area nila. Doon sa talon. Yes, cash, digital talon. Yes. Alright. Cash. Okay, Sir Rudy. Maraming salamat po sa mga impormasyon. Thank you for being here. Yes. Until next time po. Thank you very much, sir. Thank you very much sa mornings with GMA Regional TV. Alright. Mga kapuso, nakapanayam natin ang NFA Eastern Pangasinan Manager, si Sir Rudy Corpus. Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Oras po natin 8:23 in the morning. Tuloy-tuloy ang mga balita. Higit 6 na toneladang cocaine kumpiskado sa drug bust sa South America. At stone carvings na 1,000 taon na ang tanda na diskubre sa Brazil. Tunghayan sa Globalita. Sa South America, 3 tonelada ng cocaine ang nasabat ng Peruvian police sa coastal water ng Lima. Nahara mga kontrabando na balak daw dalhin sa Estados Unidos sa backdoor route. Habang sa Paraguay, higit 3 tonelada rin ng cocaine ang nasabat ng National Police sa isang private port. Dula ng cargo truck ang mga ipinagbabawal na droga na dadalhin naman sa Europa. Ito na ang pinakamalaking drug buy bust ng otoridad sa South America. Sa Brazil, namangha ang mga residente at mismong mga archaeologists matapos madiskubre ang stone carvings sa Amazon River. Ang mga inukit gaya ng human face, tinatayang 2,000 taon na ang tanda. Pinag-aaralan ngayon ang simbolo ng mga nakaukit sa bato. Pero ibig sabihin daw nito, gumagamit na ng tools ang mga sinaunang tao sa lugar bago pa ang European colonization. Lumitaw ang mga stone carvings matapos bumaba ang level ng tubig sa ilog dulot ng tagtuyot. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Bianca Umali gaganap bilang Tera sa GMA TV series na Sangre Encantadia Chronicles. Tunghayan sa report. Sa kanyang latest social media post, maladyosa ang aura ni Kapuso actress Bianca Umali. Bahagi raw ito ng pinakabagong fantaserye ng GMA. Sa post na may caption na Avisala Terra, gaganap si Bianca bilang isa sa mga sangre. Hindi na bago kay Bianca ang mga mythical character dahil ang Kapuso actress bahagi ng mundo ng Encantadia. Kung ano at sino ang mga sangre, abangan sa GMA Telebabad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, inilagay sa bingit ng panganib ni Gilbert ang kanyang buhay para iligtas sina Monique at Carding. Ito'y matapos siyang makipagbarilan sa grupo nila Boss Frank para makatakas sila. Pero hindi kaya pagpapanggap lang ito ni Gilbert para makuha ang loob ni Monique? Habang si Carding at ang mga otoridad
may pinaplano para mahuli ang grupo ni Boss Frank. Magtagumpay kaya? Sundan sa nalalabing yugto ng Maging Sino Ka Man, 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Kalabasa cheesecake with molasses ibinida ng isang Tagalawag City. Tunghayan sa report. Pangunahing gulay ang kalabasa sa Ilocos Norte. Isa itong masustansyang gulay bilang pangpalinaw ng mata. Kaya naman ang baker na si Andy Doronio ng Lawag City, Ilocos Norte ay nakaisip ng kakaibang cheesecake pero this time with a twist. Tuturuan tayo ni Baker Andy ng kakaibang cheesecake na tiyak na magugustuhan ng lahat maging mga bata. Una, gumawa muna ng magiging crust ng cheesecake. Gamit ang dinurog na biscuit, isunod na ihalo ang sugar at butter sa dinurog na biscuit. Ihalong mabuti at saka una itong ilagay sa molder at i-flatten ito gamit ang kutsara. Pagkatapos nito ay tabi muna. Isunod naman ang magiging cheesecake. Ang mga sangkap, cream cheese, asukal, mashed kalabasa, itlog, cornstarch, vanilla, lemon at asin. Pagsamasamahin lamang ang mga sangkap at ihalong mabuti. Ibuhos na ito sa ibabaw ng ginawang pinaka-crust. Pagkatapos nito, ready na for baking. Ilagay at iluto sa oven sa loob ng 40 minutes. Gusto kong mag-keep distance doon sa classic cheesecake. So since meron siyang vegetable na ingredient which is the squash o yung kalabasa, sabi ko, why not brown sugar? Pero dahil abundant dito sa Ilocos yung molasses, yung tagapulot, yun ang kinuha ko. Pagkaluto ng cheesecake, ilagay na sa toppings ang tagapulot. At para mas lalo pang mouth-watering, ilagay din sa ibabaw ang cream cheese. At handa ng tikman ang katakam-takam na Lawagenya cheesecake, kalabasa, and tagapulot. This time, this is combination ng sweetness na mula sa tagapulot. Tapos, a good thing about this is may squash siya na parang siya yung parang papa-equalize sa level ng sweetness. Sa pagkain, hindi lang basta masarap at masustansya. Kailangan din itong lumilevel up sa panlasa nating mga Pinoy. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Ayun na nga partner, ang sarap nung ginawa nila out of kalabasa. Kalabasa. Yes, dahil today ay World Pumpkin Day. Ganon? Oo, sino ba naman ang may ayaw ng kalabasa? Mapabata, baby pa nga kumakain ng smash or mash na di ba pampalinaw ng mata? Pampalinaw ng mata, vitamin Paningin. A. Oo, Paningin. pampalinaw ng paningin, alam mo ba, fiber, partner? good alam for mo ba, digestion. Partner, Yes. Go ahead. Nabanggit mo yung Pumpkin Day. Pumpkin Day. Alam mo ba ang pumpkin ay isang prutas? Oo. Hindi yun gulay. Hindi yun vegetable. Di ba? Oo. Idagdag ko lang partner yung mga benefits ng kalabasa. Sabi natin rich in fiber kasi of course yung mga nahihirapan sa digestion, potassium sa nerve function, especially yung mga nanginginig-ginig dyan. Nako, importante ang pagkain ng kalabasa. Tama. Mga kapuso, 60 days na lang. Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.